Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa 25 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong isama sa ating intensyon ang kapayapaan, kaligtasan para sa lahat po ng mga makikilahok, para sa panalangin, panawagan na matigil na ang korupsyon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umabot hanggang langit ang panaghoy ng mga taong hamak at inaapi, kaya't winika ito ng Diyos para sa mga mapagsamantala. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Ang pooy purihin, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalang ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayot, magpakailanman. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkagulami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Pinapayuhan ni San Pablo ang mga sumasampalataya na ialay ang kanilang mga dalangin kay Hesukristo, ang tagapamagitan ng sangkatauhan at ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din, ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos,
at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ng lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, pastol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali, maupo ka't gawin mo 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas dito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo.
sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at tahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Narinig po ba ng mabuti ang ating mga pagbasa sa araw na ito? Hindi po ito gawa-gawa ng pari. Ito mismo ang nakasaad sa Biblia. O anumang Biblia ang iyong binabasa, nakasulat ito doon. At mismong si Kristo, mismong ang ating Panginoon, ang nagsasalita sa atin sa tuwing ipinapahayag ang mga salita sa atin pong pagdiriwang, lalo na po sa pagdiriwang natin ng linggo kung saan natitipon tayong lahat. Malinaw po ba akong magsalita? Sigurado po. Malinaw naman yung audio natin, walang medyo garalgal ngayon. So, ang kailangan na lang natin talaga, grasya. Ang kailangan talaga natin, kung kailan naman ako nagsalita, ang kailangan talaga natin ay pangunawa. Ito ang dapat nating dinadasal sa Panginoon. Kasi malinaw naman na sinasabi sa atin ni Kristo ngayon, itong ating pong dapat na mapagnilayan. Tandaan po natin, lahat tayo ay katiwala. Lahat. Dahil katiwala, may ipinagkatiwala sa atin. At mayroon tayong tinatawag na accountability. Pagsusulit. Sabi nga dito, ipinatawag niya ang kanyang katiwala kasi meron nang nag-report. Mayroon na, kaya merong hearing na magaganap. At yung hearing, para ipaliwanag mo ang iyong sarili. Diba? Ganito ang Panginoon. Hindi tayo basta-basta huhusgahan. Bibigyan din tayo ng pagkakataon. Kasi yung sabi dito, nabalitaan niya na hindi nagiging mabuti ang kanyang katiwala, kaya bibigyan ka ng panahon, isulit mo ang mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo. At ito na yung nangyari. So lahat tayo ay accountable. Sabihin nyo nga po, accountability. So meron tayong pananagutan, mayroon tayong responsibilidad. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng malaking bagay, malaki din ang inaasahan sa iyo. Kung pinagkatiwala sa iyo ang maliit na bagay, maliit lang din naman ang aasahan sa iyo. Pero ano nga ba tayo? Bilang pari, accountable ako sa pagiging pari ko. Bilang magulang, ama o ina, accountable ka sa pagiging kung ano man ang nangyayari, paano lumalaki ang iyong mga anak,
pananagutan mo yan sa Diyos, isusulit mo yan sa Diyos. Bilang mga lingkod ng simbahan, pananagutan din natin yan. Kung tayo ba bilang lingkod, bilang katiwala, nakakatulong para mas mailapit natin ang tao sa Diyos o baka napapalayo ang mga tao sa Diyos dahil sa atin, isusulit natin yan. Kung ikaw ay isang kawani ng isang opisina, sa gobyerno man o sa pribado, isusulit din natin ito. Lahat ng nasa mundong ito, pag-aari ng Diyos. Hindi natin. Kahit na sabihin natin sa pamantayan ng mundo, nabili mo yan, binili mo yan, pero lahat ng nandito sa mundong ito, sa Diyos, ipinagkatiwala lang sa iyo. Madalas nga lang, nakakalimutan natin paano ito gamitin. Kaya nga sabi ni Kristo, diba? Gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng mundong ito. So binibigay yan, so kung mas marami kang pera, dapat mas marami kang natutulungan. Kaya po, nawa maintindihan po ninyo ng hangarin natin. Nabawa po, ang simbahan ay nagpatawag ng pagtitipon. Hindi para mag-aklas, hindi para magalit, kundi para manalangin. Kasi ang mga taong nakalimot, ang mga taong nakagawa ng pagnanakaw, kailangan pa rin nating tulungan sa pamamagitan ng pagdarasal. Hindi sa pagkukonsinti. Kaya nga sabi ko, lahat naman tayo accountable. Bakit? Alam mo nang nagnanakaw. Alam mo nang magnanakaw sa iyo. Alam mong nanakawan ka na, pero kininsinti mo. Pinili mo pa rin. Binoto mo pa rin. So lahat tayo accountable. Kaya, di ba, maganda po, sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, manalangin tayo. Sa Panginoon, ipanalangin natin. Hindi natin hinahangad na sila ay mapahamak o mamatay o patayin, kundi sila ay maligtas. At ang tangi natin magagawa, ipagdasal ang bawat isa. Yang sa unang pagbasa sa pahayag ni San Pablo, ni Propeta Amos, 'di ba sabi dito, ano bang ginagawa nila? Kasi ito yung mga bagay o mga kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos. Kung hindi natin ito babaguhin, kung hindi natin ito itatama, ngayon pa lang. Yan, 'di ba sabi nila, Sabi ng mga taong gumagawa ng masama, inip na kami sa araw ng pamamahinga. Gusto na namin matapos yan. Gusto na namin matapos yung linggo na yan. Para nang sa ganon, makapandaya na kami. Dadayain namin yung timbang ng mga mamimili para mailako na ang mga trigo, tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng mga maling timbangan. Kulang na lang ilagay dito, gagawa kami ng mga ghost project. Pero ito din yun, di ba? Binigyan ka ng project, sinab-standard mo, binigyan ka ng project, kinurakot mo yung pera. Nandito naman. Pero sadya kasing ayaw nating makinig sa salita ng Diyos. Nabubulag tayo sa kayamanan. At alam niyo yun, di ba? Sa tindi o sa dami ng iyong pera, di ba? Nakukuha mo pa rin magnakaw. Sa dami ng iyong pera, hindi pa rin matapos-tapos yung paghahangad. Hindi mo na nga alam kung saan mo ilalagay. Tapos, lulukuhin pa natin yung mga taong dapat na tinutulungan natin. Hindi tayo pwede magturo. Gaya ng sinabi ko, lahat tayo accountable.
Kahit na ikaw na hindi bumoto, hindi pumili, accountable ka pa rin. No, di ba? Ang hirap din kapag nasasampal ng katotohanan. Mahilig tayong magturo, pero kasama naman tayo sa kaguluhang nangyayari. Kabilang tayo doon. Isang araw, no, lalapit tayo at haharap tayo sa Diyos para isulit yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Muli, binibigay ito sa atin, ipinapahayag ito sa atin dahil ayaw ni Kristo na tayo ay mapahamak. Hanggat may panahon pa, may oras pa tayo, itama na natin ang ating mga katiwalian. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ating idulog ngayon sa Panginoon ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Ang ating itutugon, Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Patatagin mo, Ama, bilang daluyan ng iyong biyaya, kaming iyong simbahan sa aming mga tungkulin at paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Gabayan mo ang aming mga punong bayan upang maipakita nila ang kayamanan ng iyong kaharian sa mga patakarang kanilang nililikha. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Hanguin mo kaming lahat na natitipon ngayon mula sa sari-saring pagdurusa na aming hinaharap araw-araw. Pagalingin mo kami sa pisikal, mental, emosyonal, at espiritual na mga aspeto upang lalo kaming makapaglingkod sa iyo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Upang ang mga pinuno ng simbahan ay maging mga binhi ng kapayapaan at pag-asa sa paraan ng payak at sustenableng pamumuhay at ipinapalaganap ito sa kanilang mga turo at halimbawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Para sa mga kabataang humaharap sa pagsubok, kalungkutan o pagdududa, naway matagpuan nila ang aliw, lakas at pag-asa sa pag-ibig ng Diyos at sa suporta ng pamayanan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Pahintulutan mong makahimlay sa iyong piling ang mga yumaong mahal namin sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa mga makikilahok, sa mga inoorganisa na pagtitipon upang ipahiwatig at iparating ang ating pagkadismaya sa nakawang nangyayari sa ating pong lipunan,
sikapin po natin na maging mapayapa at mahinahon sa ating pong pagtitipon sa EDSA Shrine. Hindi po ito naghahangad na patalsikin ang administrasyon o kung sino mang mga politiko. Ang panawagan natin ay magdasal para sa pagkakaroon natin din ng konsensya sa ating pong mga ginagawa bilang mga katiwala sa mundong ito. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.